Dahil nag-apply nga pala ang anak ko sa Jollibee at mabuti naman pinalad na makapasa. Kaya masaya-masaya kami na malaman na siya na-approve. Nung tinawagan ng anak ko pagkahapon ay naisipan naming humiram ng pera sa kamag-anakan niya para panggastos kumuha ng requirements kasi yun na lang daw ang kulang para siya mag-umpisa ng pumasok sa Jollibee. At mabuti naman pinahiram kami ng kamag-anak niya ng pera. Ang bait talaga ng mga kamag-anak niya, kahit na may utang kami ay naasahan pa rin naming utangan dahil nga sa paglakad ng requirements. Kaya pagkagaling namin sa kanyang kamag-anakan ng anak ko ay pumunta agad kami sa City Hall. Inasikaso agad namin ang requirements, wala kaming sinayang na oras. Andito na nga kami sa Barangay Hall. Wala talaga kami sinayang na oras ng araw na yan dahil nga naghahabol kami dahil ang limit ay 3 days lang kailangan makuha na lahat ng requirements. Medyo parang nawalan nga ako ng pag-asa baka hindi namin mahabol yung 3 days. Mantakin mo 3 days. Kailangan makumpleto ang requirements. Pabalik-balik talaga kami dito sa Barangay Hall para makuha ang mga requirements. Kailangan lang talagang pabalik-balik dito sa Barangay Hall para lang makuha ang requirements para pangkuha rin ng requirements. Pagkagaling ng barangay, pumunta agad kami ng police station para kumuha ng police clearance. At ang sabi nga pala doon sa police station ay ang kuhaan ng police clearance ay doon sa mall. Kaya pumunta na naman kami dito sa mall. Andito na nga pala kami sa mall kumuha ng police clearance. Grabe talaga ang mga challenge namin guys. Ayan na ang anak ko. Hinayaan ko lang siya at ako na may nag-aantay doon sa upuan. Talagang challenge talaga ito sa amin guys. Biro mo ba naman 3 days lang ang limit? Dahil pag hindi daw makuha ng 3 days ang limit sa requirements ay hindi siya makakapasok. Panibagong apply na naman. Pagkatapos doon sa police clearance, andito na naman kami sa SSS. Naghabol talaga kami ng oras sa mga time na yan guys. Tingnan nyo naman ang mukha ko, parang haggard na haggard na. Natapos na rin ang aming mission dito sa mall. Iba naman ang pupuntahan namin guys. Ang rota naman namin ay makakuha ng NBI. Kaso nga lang nadismaya kami dahil naiwan ang PhilHealth niya. Kailangan na kailangan pa naman pagkuha ng NBI. Kaya ayan, gumana na naman ang utak ko. Alam niyo naman, si ako pagdating sa mga ganyan, mautak talaga ako. Ang ginawa namin kahit na may PhilHealth siya, na naiwan sa bahay, kumuha na lang ulit kami ng ID ng PhilHealth. At ang sabi ko doon ay nawala ang PhilHealth ID ng anak ko. Kaya mabuti naman nag-success. Kaya naging dalawa tuloy ang ID ng PhilHealth ng anak ko. Para-paraan lang talaga guys. Sayang kasi ang oras kung uwi pa kami para kunin ang ID niyang PhilHealth niya. Kaya ito, natuloy ang pagkuha namin ng NBI. Dahil sa pangalan niyang akala namin ay unique, akala namin makakuha agad kami ng NBI. Yun pala, may hit palang pangalan niya. Hindi pala unique ang pangalan niya guys. Kumuha na rin kami ng Pag-ibig. Nakakuha na rin pala kami ng Pag-ibig. Kaya tuwang-tuwa kami na maghapon na yun guys at marami rin kami na asikaso. Yung NBI ay hindi agad nakukuha. After 15 days pa. Pero okay lang, at least may maaantay. At makiusap na lang daw siya sa boss niya na i-follow na lang yung NBI niya. At dahil hapon na ay pauwi na kami. Dahil kinabukasan maglalakad ulit kami ng iba pa niyang requirements. Pangalawang araw na paglakad ng requirements. Thank you for watching.